tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang ulat ang inilabas ng United Nations kung saan ibinunyag na pinaigting ng militar ng Myanmar ang kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga sibilyan. Ayon sa investigasyon, gumagamit na ngayon ang hunta ng mga murang uri ng sasakyang panghimpapawid upang maghasik ng takot at kamatayan sa mga komunidad na kontrolado ng mga rebeldeng grupo. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pinsala at lalong nagpalala sa krisis sa bansa. Sa ulat ng Independent Investigative Mechanism for Myanmar o IIMM, partikular na tinukoy ang paggamit ng mga motorized paraglider o paramotor, gyrocopter at mga drone. Ang mga kagamitang ito na madaling mabili at may mababang halaga ay kinakabitan ng mga pampasabog na walang sistema ng paggabay o unguided explosives na nagreresulta sa walang pakundangang pagkasira ng mga ari-arian at pagkawala ng buhay ng mga inosente. Kasabay nito, iniulat ng Arakan Army, isang malakas na grupong etniko na lumalaban sa pamahalaan sa Rakhine State, na hindi bababa sa 20 sibilyan ang napatay sa mga serye ng pambobomba ng militar sa unang bahagi pa lamang ng buwang ito. Ang tumitinding karahasan ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng seguridad sa rehiyon kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ang pangunahing nagdurusa sa labanan. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon ang pamahalaang militar ng Myanmar sa mga alegasyong ito ng United Nations at ng Arakan Army. Sa mga nakaraang pahayag, patuloy na ipinagtatanggol ng militar ang kanilang mga aksyon sa pagsasabing mga lehitimong target ng digmaan lamang ang kanilang inaatake, habang pinararatangan naman nila ang mga puwersa ng oposisyon at paglaban bilang mga terorista. Ang inilabas na dokumento ng IIMM ay bunga ng isang taong masusing investigasyon sa mga pinaghihinalaang krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Sinuri ng mga eksperto ng UN ang mga paglabag na ginawa hindi lamang ng militar ng Myanmar at ng mga kaalyadong milisya nito, kundi maging ng mga armadong grupo ng oposisyon na lumalaban sa kasalukuyang rehimen upang makabuo ng isang patas at komprehensibong ulat. Natuklasan sa pagsisiyasat na lalo pang lumala ang mga pang-aabuso sa buong bansa noong panahon ng halalang inorganisa ng militar noong Disyembre at Enero. Ayon sa IMM, nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa bilang ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa mga buwan bago ang halalan at nagpatuloy ang mga ito ng walang humpay hanggang ngayon, kasabay ng mga kaso ng arbitraryong pagkulong, torture at karahasang sexual. Isang partikular na malupit na taktika na tinukoy sa ulat ay ang tinatawag na double tap aerial attack. Sa taktikang ito, sinusundan agad ng pangalawang pambobomba ang unang pagsabog. Ang layunin nito ay tila atakehin ang mga unang rumesponde, ang mga taong sumusubok na tumulong sa mga sugatan, at ang mga sibilyang nagtatangkang tumakas mula sa lugar ng insidente upang lalo pang mapataas ang bilang ng mga biktima at lawak ng pinsala. Detalyado ring inilarawan sa ulat kung paano isinasagawa ang mga pag-atake gamit ang mga paramotor sa hilagang rehiyon ng Sagaing. Ayon sa mga saksi, pinapatay ng mga piloto ang makina ng kanilang paraglider habang papalapit sa target. Dahil dito, tahimik silang nakalilipad patungo sa mga komunidad na nagiiwan sa mga sibilyan ng napakaikling panahon o halos walang babala upang makapagtago o makatakas sa paparating na bomba. Sa estado naman ng Rakhine, ibinahagi ng Arakan Army na mula noong unang araw hanggang ika-11 ng Agosto, 20 sibilyan ang napatay at 22 ang nasugatan sa tatlong bayan. Ang isa sa pinakamalalang pag-atake ay kinasangkutan ng hanggang 8 eroplano ng militar na walang humpay na ng bomba sa loob ng halos isang oras na nagdudulot ng malawakang takot at pagkawasak sa lugar. Ayon sa Assistance Association for Political Prisoners, isang independiyenteng organisasyon na nagtatala ng mga biktima, higit sa 8,000 sibilyan na ang napatay at mahigit 31,000 ang inaresto ng mga puwersa ng seguridad ng Myanmar simula noong kudeta noong taong 2021. Ang mga bilang na ito ay patuloy na tumataas habang walang senyales ng paghupa ang digmaang sibil. Ang IIMM na itinatag ng UN Human Rights Council noong taong 2018 upang subaybayan ang mga paglabag sa pandaigdigang batas ay nakalikom na ng ebidensya mula sa mahigit 1,600 saksi at iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon.
Ang mga nakalap na ebidensya at impormasyon ay maaaring magamit sa mga darating na paglilitis laban sa mga individual na mapatutunayang may pananagutan sa mga krimeng ito. Binigyang diin ni Nicolas Comjan, ang pinuno ng IIMM, na sa likod ng bawat ebidensyang kanilang nakakalap ay mga totoong tao na ang mga buhay ay tuluyang nawasak dahil sa mga krimeng ito. Ayon sa kaniya, ang mga komunidad sa buong Myanmar ay hindi lamang nabubuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng karahasan, kundi kinakaharap din nila ang pangmatagalang epekto ng matinding trauma na kanilang dinanas. Bukod sa mga aksyon ng militar, sinisiyasat din ng UN ang mga seryosong krimen na di umano'y ginawa ng mga armadong grupong lumalaban sa pamahalaan. Kabilang dito ang mga miyembro mismo ng Arakan Army na nahaharap sa mga akusasyon ng panggagahasa at iba pang uri ng karahasang sexual laban sa mga kababaihang Rohingya Muslim na nagpapakita na ang krisis sa karapatang pantao ay nangyayari sa iba't ibang panig ng labanan. Bukod sa karahasang sexual, pinararatangan din ng ilang armadong grupo ng oposisyon ng mga pagpatay ng walang paglilitis sa pilitang pangangalap ng mga bata upang maging sundalo at sadyang pagsira sa mga moske sa Rakhine. Ang mga ganitong ulat ay nagpapakita ng masalimuot na kalikasan ng labanan kung saan ang mga minoryang grupo ay naiipit sa gitna ng naglalaban ng puwersa. Binigyang pansin din sa ulat ang malupit na batas sa halalan na ipinatupad ng militar kung saan ang sino mang bumatikos sa halalan online o magpamahagi ng mga polyetong laban dito ay maaring makulong ng hanggang 20 taon o mahatulan ng kamatayan. Maraming mamamayan ang inaresto sa ilalim ng batas na ito na epektibong nagpatahimik sa iba't ibang uri ng demokratikong pagpapahayag sa bansa. Ang nakaraang halalan ay tinuligsa ng mga kritiko bilang isang huwad na proseso na idinisenyo lamang upang patatagin ang kapangyarihan ng militar matapos nilang patalsikin ang demokratikong pamahalaan ni Aung San Suu Kyi noong 2021. Ang pangyayaring iyon ang naging mitsa ng malawakang digmaang sibil na patuloy na nagpapahirap sa milyon-milyong mamamayan ng Myanmar hanggang ngayon. Ang sitwasyon sa Myanmar ay patuloy na nagdudulot ng matinding pagkabahala sa buong Southeast Asia. Dahil sa kawalan ng katatagan, libu-libong mamamayan ang napipilitang lumikas patungo sa mga kalapit na bansa upang maghanap ng kaligtasan. Ang krisis na ito ay naglalagay ng malaking hamon sa ASEAN, na hanggang ngayon ay nahihirapang magpatupad ng isang epektibong diplomatikong solusyon para sa kapayapaan. Maraming bansa at organisasyon ang nananawagan na ng mas matinding parusa laban sa junta ng Myanmar upang mapilitan itong ihinto ang mga pag-atake sa mga sibilyan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga murang teknolohiya tulad ng mga paramotor at gyrocopter ay nagpapakita na nakahahanap ang militar ng mga paraan upang malampasan ang mga internasyonal na embargo sa pag-angkat ng mga tradisyonal na sandatang militar. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng United Nations, umaasa ang mga biktima na ang mga nakalap na ebidensya ay magsisilbing daan upang makamit ang hustisya sa International Criminal Court o iba pang mga tribunal. Ang panawagan para sa pananagutan ay lalo pang umiingay habang ang mga kwento ng kalupitan tulad ng mga double-tap airstrike ay patuloy na nabubunyag sa buong mundo. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang krisis sa Myanmar ay nangangailangan ng mas mabilis at nagkakaisang aksyon mula sa pandaigdigang komunidad. Patuloy naming babantayan ang mahahalagang balitang ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Kinumpirma ng mga opisyal na nakatakdang ganap ng i-withdraw ng Estados Unidos ang lahat ng puwersang militar nito mula sa Iraq bago sumapit ang ika-30 ng Setyembre. Ang hakbang na ito ay nagmamarka sa pagtatapos ng mahigit 2 dekadang presensya ng militar ng Amerika na nagsimula pa noong kontrobersyal na pagsalakay noong taong 2003. Ang formal na anunsyong ito ay kasunod ng serye ng mga negosasyon sa pagitan ng Washington at Baghdad. Ayon sa ulat, kapwa sumang-ayon ang dalawang bansa na tuluyan ng wakasan ang mga operasyong pinamumunuan ng Amerika. Tiniyak ng magkabilang panig na handa na ang lokal na puwersa ng Iraq na pangasiwaan ang seguridad ng kanilang teritoryo nang walang direktang tulong mula sa anumang dayuhang tropa sa mga susunod na buwan. Kung ating babalikan ang kasaysayan, ang presensya ng Amerika sa Iraq ay isa sa pinakamalalaking deployment ng militar sa modernong panahon. Mula sa pagpapatalsik kay Saddam Hussein hanggang sa paglaban sa mga rebeldeng grupo, dumaan sa matitinding labanan ang mga sundalo. Ang pag-atras na ito ay hindi lamang isang simpleng pag-alis, kundi isang formal na pagtatapos sa isang kabanata na nagpabago sa geopolitika ng buong mundo.
Noong nakaraang taon, partikular noong taong 2024, nagkasundo ang Washington at Baghdad na dahan-dahang bawasan ang mga operasyon laban sa grupong Islamic State o ISIS. At ang kasunduang ito ang nagsilbing pundasyon para sa kasalukuyang schedule ng pag-alis ng mga tropa. Ipinapakita nito ang unti-unting paglipat ng responsibilidad sa pamahalaan ng Iraq na matagal nang humihiling ng ganap na soberanya. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng Iraq ay nabakante na noong nakaraang taon pa. Gayunpaman, nanatili ang limitadong presensya ng kanilang mga sundalo sa hilagang bahagi ng bansa, partikular sa semi-autonomous na rehiyon ng Kurdistan. Ang rehiyong ito ang nagsisilbing huling tanggulan ng koalisyon habang inihahanda ang pinal na planong logistikal para sa kabuuang pag-atras. Ngunit hindi naging madali ang pananatili ng mga sundalo sa rehiyon ng Kurdistan. Sa mga nakalipas na buwan, regular na nakaranas ng mga pag-atake ng drone at rocket ang mga base rito. Lalo pang tumindi ang tensyon matapos simulan ng Estados Unidos at Israel ang labanan laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang mga pag-atakeng ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa seguridad ng mga natitirang sundalo. Sa gitna ng mga banta sa seguridad, nagpulong nitong Miyerkules ang punong ministro ng Iraq na si Ali Al-Zaidi at si Admiral Brad Cooper na pinuno ng US Central Command. Sa kanilang naging talakayan, binigyang diin ng pamahalaan ng Iraq ang kahalagahan ng pagsunod sa schedule ng pag-alis. Ang pagpupulong na ito ay patunay na sa kabila ng tumitinding tensyon sa rehiyon, desidido ang Iraq na panghawakan ang sarili nitong seguridad at kapayapaan. Matapos ang pulong, nagpalabas ng opisyal na pahayag si Prime Minister Al-Zaidi. Dito ay tahasan niyang pinagtibay na ang ika-30 ng Setyembre ang pinal at hindi na mababagong petsa para sa pagtatapos ng misyong militar ng Global Coalition laban sa ISIS sa Iraq. Ayon sa punong ministro, ito na ang huling araw ng presensya ng dayuhang koalisyon at wala nang anumang extension na ibibigay para sa pananatili ng mga sundalo rito. Isang opisyal mula sa Estados Unidos ang nagkumpirma rin sa balitang ito. Ayon sa kanya, inaasahan ng Washington na makukumpleto ang pag-alis bago ang nakatakdang deadline. Gayunpaman, tumanggi ang opisyal na ibunyag kung ilang sundalo pa ang kasalukuyang nasa Iraq o kung saan sila muling ipapadala pagkatapos nito. Ang ganitong uri ng impormasyon ay nananatiling classified para sa seguridad ng mga sundalong sangkot sa operasyon. Ipinagmalaki naman ng opisyal ng Amerika ang naging tagumpay ng alyansa. Ayon sa kanya, nakamit ng Estados Unidos, Iraq at ng mga katuwang nito sa koalisyon ang napakalaking tagumpay sa paggapi sa teroristang grupong ISIS. Ang paghina ng kapangyarihan ng ISIS sa rehiyon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng koalisyon na nagbigay daan upang masimulan ang proseso ng normalisasyon sa pamumuhay ng mga mamamayan. Dahil sa pag-alis ng dayuhang koalisyon, ang lokal na sandatahang lakas ng Iraq na ang mamumuno sa laban. Kabilang dito ang opisyal na hukbo ng Iraq, gayon din ang Peshmerga at iba pang puwersang panseguridad sa rehiyon ng Kurdistan. Sila na ang magkakaroon ng buong responsibilidad na pigilan ang muling pagbangon ng teroristang grupo. Isang malaking hamon ito na susubok sa kakayahan at pagkakaisa ng iba't ibang pangkat sa bansa. Sa katunayan, ayon sa dalawang opisyal mula sa rehiyon ng Kurdistan na tumangging magpabanggit ng pangalan, nagsimula na ang pagbabawas ng mga tropa. 3 linggo nang nakalipas ng simulan ang paglilipat ng mga kagamitang militar at tauhan palabas ng Erbil. Ang maagang pag-atras na ito ay patunay na seryoso ang magkabilang panig na matupad ang target na deadline sa Setyembre upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa logistika sa huli. Kung ating babalikan ang kasaysayan, umabot sa mahigit 170,000 sundalo ang ipinadala ng Amerika sa Iraq noong kasagsagan ng operasyon laban sa insurhensya noong taong 2007. Itong panahon ng ilan sa pinakamadudugong labanan kung saan libo-libong buhay ang nawala. Ang napakalaking bilang na ito ay unti-unting nabawasan sa paglipas ng mga taon habang nagbabago ang estratehiya ng militar ng Amerika. Noong Disyembre ng taong 2011, tuluyan nang umalis ang huling mga tropang panlaban ng Amerika. Ngunit noong 2014, mabilis na lumawak ang teritoryo ng grupong ISIS sa Iraq at Syria. Dahil dito, napilitang bumalik ang puwersa ng Estados Unidos matapos silang formal na imbitahan ng pamahalaan ng Iraq upang tulungang sugpuin ang banta ng terorismo na naglagay sa buong bansa sa panganib. Matapos tuluyang mawalan ng kontrol sa teritoryo ang ISIS, formal na tinapos ng koalisyon ang kanilang direktang operasyong militar noong taong 2021.
Simula noon, nagpanatili na lamang ang Amerika ng humigit kumulang 2,200,000 sundalo sa bansa. Ang tanging papel ng mga natitirang tropang ito ay mag-give ng pagsasanay, payo at suportang teknikal sa sandatahang lakas ng Iraq. Bukod sa pag-alis ng dayuhang militar, may isa pang malaking hamon na kinakaharap ang pamahalaan ng Iraq. Nagtakda rin si Prime Minister Al-Zaidi ng deadline sa ika-30 ng Setyembre para sa pagsusuko ng armas ng mga armadong grupong hindi bahagi ng opisyal na puwersa ng Estado. Ayon sa kanya, mawawalan na ng legal na dahilan ang mga grupong ito na humawak ng sandata kapag wala na ang mga dayuhang sundalong itinuturing nilang mananakop. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng ilang lokal na milisya sa Iraq ang presensya ng militar ng Amerika bilang katwiran sa kanilang pag-iral. Tinawag nila itong isang uri ng pananakop, bagamat ang katotohanan ay formal na inimbitahan ang mga puwersang Amerikano ng pamahalaan ng Iraq noong 2014. Ngayong aalis na ang mga Amerikano, nais ng gobyerno na bawiin ang kontrol sa lahat ng armas sa bansa upang maiwasan ang kaguluhan. Gayunpaman, tila napakahirap makamit ang layuning ito. Ilan sa pinakamakapangyarihang milisya sa Iraq na sinusuportahan ng Iran ang hayagang nagpahayag na wala silang intensyon na isuko ang kanilang mga armas. Para sa kanila, mahalaga pa rin ang kanilang puwersa sa pagpapanatili ng impluensya sa rehiyon. Ang pagtangging ito ay nagpapakita ng malalim na hidwaan sa politika at seguridad sa loob mismo ng bansa. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, malabong matupad ng pamahalaan ng Iraq ang target nitong alisan ng armas ang mga milisya bago ang katapusan ng Setyembre. Ang kawalan ng kakayahan ng gobyerno na ipatupad ang hakbang na ito ay maaring magdulot ng panibagong kawalan ng katatagan sa bansa. Kung mananatiling armado ang mga grupong ito, maaaring magkaroon ng agawan sa kapangyarihan sa sandaling tuluyan ng lisanin ng Amerika ang bansa. Sa kabuuan, ang pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa Iraq ay isang makasaysayang hakbang, ngunit puno pa rin ng kawalan ng katiyakan. Habang papalapit ang ika-30 ng Setyembre, nakatutok ang buong mundo sa kung paano haharapin ng Iraq ang hamon ng seguridad ng mag-isa.